Sinasamo ko ang banal na dugo ng aking Panginoong Hesus sa oras ito. Si Karabakan Darbas. Purihin ang Diyos sa kataas-taasan na siyang nagmamayari ng langit at lupa. Ang Diyos na naglalagay sa aming mga kamay ng aming mga kaaway upang patuloy na ito'y aming pagtagumpayan. Ang Diyos na nagpaparami ng binhi na aming iniasig na may pananampalataya. Ang Diyos si Abraham, ni Isaac at ni Israel. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Bago po ang lahat, ako po si Rosalinda Estillero Aguinaldo alias Saling. Alam ko po marami nang nakakakilala sa akin. Nagpapasalamat ako sa Panginoon sa pabor, sa pribilehiyong ito na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Ako po lumaki sa Bicol. Ako po sa Bicol ipinanganak. Ang nanay ko po, Bisaya. Ang tatay ko, Bicol, kaya Bisacol. And then, ang nanay ko po, maaga nag-asawa. 15 years old lang. 16 nang ako'y naipanganak niya. At siya po ay, sa kabataan, siyempre bata, yung, kumbaga, naroon pa yung sa kanyang paglalaro. Ang bali nag-alaga po sa akin, lola ko sa Bicol. Nanay po ng tatay ko. Ang tatay ko naman, kumubata pa sila, mahilig sa barkada, uminom ng alak, bisyo dito, bisyo doon. Sa kabataan niya, napapabayaan niya ang pamilya niya. Bali ang nakilala ko pong tatay at nanay ang lola ko. Siya po ang nagpalaki sa akin. At nung mga panahon pong iyon, siguro po, kumupo ang mga lola ko, hindi naman ho sa na sila'y may kaya. Okay lang, ayos lang naman ho kasi sila'y may sinasaka. At ang tatay ko, nakaasa sa ganon. Sa madaling salita, wala ho siyang sa pamilya niya. Siguro nakaisip po na kasi may tiyuhin ho siya na mananahi sa San Andres Bukid. Kaya po, sila po'y lumuwas. Ito po'y kwento na lang ng lola ko. Ito po ang pinaalala sa akin. Sabi ko, Panginoon, saan ako magsisimula? Ano ang sasabihin ko? Totoo po na pagdating dito, naroon ng kaba. Yung bang po ako, subalit sabi nga ng Panginoon, huwag kang matakot, ni manlupaypay sapagkat ako isa sa iyo. At alam ko na ang Diyos ay siyang may banal na plano at layunin. Sa madaling salita, lumuwas sila. Naiwan ako sa probinsya, naiwan ako sa lola ko. Hanggang nagkaisip po ako, ang alam ko po sila ang aking mga magulang. Tapos ay kukwento niya na may anak nga siya ng panganay. Kaya akala ko po, kuya ko ang tatay ko. Kasi yun nga ang kinalakihan ko, ang lola ko. Kaya akala ko, yung nanay ko na tunay at tatay ko, kuya ko lang at kapatid ko lang sila na panganay. Ako pinakabunso, pero may bunso pa sila, bunso pa ang tatay ko. Na yun ang kasama namin sa probinsya. At sa madaling salita po, namuhay ako sa probinsya ng ganon. Ang ko, okay lang sa akin dahil natutustusan naman ang pangangailangan. Ako po hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Hanggang grade 6 lang po ako. Nung nag-aaral ako sa probinsya, alam niyo ang baong ko, 25 cents. Umuwi ako sa amin, ang kakainin ko, linupak na saging, linupak na kamuting kahoy. Kumbaga doon, masaya na ako. Parang, kumbaga sa akin, kompleto na ako. Bagamat wala ang aking mga magulang. Naman, sa probinsya, pumunta ka lang sa bundok, makakakain ka. Pagbaba mo, mayroon kang madadalang gulay, kung ano-ano. Po ako sa 10 taon, biglang dumating ang nanay ko. Kinuha niya ako, hindi na humahihiya. Nagkaroon po ang nanay ko ng, sabihin natin, kinakasama. Kaya ho sila nakapunta ng Tanay. Ang pangalan po ng nanay ko sa Tanay, Lina, hindi po Ging. Naalaman ko po yun nung nasa probinsya ako. Sabi ko, parang ang
siyempre sa kabataan, hindi ko naman pero yun naman po ay hindi nagtagal. Kumbaga, sabi ko nga, talagang ang Diyos ay banal na plano at layunin at siya nagpapaganda ng ating buhay. Dumating po ang nanay ko sa amin sa probinsya. Kinuha niya ako, dinala niya ako sa San Andres. Doon kami namuhay, kasama nung kanyang, sa isang tahian, maliit lang ang aming pwesto. Dating ko doon sa San Andres, sabi ko, bakit ganito naman ang buhay dito? Lahat ng bagay bibilihin mo. Ultimo shampoo, lahat bibilihin mo. Samantalang sa probinsya, wala kang iisipin. Nabibilihin mo. Mahalaga rin ang pera kasi siyempre kailangan mong pera. Buhay kami sa Kamaynilaan. Naranasan ko po doon ang hirap. 10 years old po ako. Anas po akong mamasukan. Bilang panganay, pinakapanganay sa aming magkakapatid. Bunso namin si Mia. May isa pa ho akong kapatid na sa Quezon. Doon po nakaranas ako na ang nanay ko po kasi noon, nung hindi pa kami nakakalala sa Panginoon, sakitin. Siya po'y hikain. Buwan-buwan po nasa ospital siya. Buwan-buwan po dinadala namin sa ospital. Ang tatay ko noon, naroon pa rin, magkano lang ho sinisweldo niya. Sapat lang ho sa pagkain namin, kulang pa. Halaga ho sa tatay ko noon, yung ibibili na lang niya ng sigarilyo kaysa ibili ng bigas. Ang nanay ko, kumuha ho sa akitin at bilang isang panganay, nakaranas po akong maghanap buhay. Dad ko na 13, masukan po ako kung saan-saan, nag-alaga ng bata. Tuwing papasok naman ako sa trabaho ko, bago ko po makuha yung sweldo ko, nakuha na po ng nanay ko. Kasi nga ho, nasa ospital. Baga, wala na hong matira sa akin. Bit ko, hindi ako makabili. Ultimo ho pang sa katawan ko, hindi ako makabili. Kasi nga ho, sa akin, pupunta sa akin, kukunin na po yung sweldo ko doon sa amo ko. Kasi nasa ospital. Pagkatapos naman nun, wala rin naman hong magbabantay. E di maglilib po ako. Dahil kumupo ako, malaking bulas, noong kasing araw, pagka ang edad mo 13, 11, hindi ka makakapasok sa ospital. Ang kadalasan pong pinupuntahan namin ospital noon, Jose Reyes, nung narito na po kami sa Bulacan, sa Valenzuela. Kasi po, nung kami pumapunta sa San Andres, napunta po kami ng Bulacan, Valenzuela, Bulacan. Doon po ako nag-aral ng grade 4 kasi na-late na ako dahil nga nakapag-aral ako grade 4 hanggang grade 6. Nasa Valenzuela na po kami. Karuhatan, Valenzuela. Doon po ako nag-aral ng grade 6. Nga po, pagka papasok po ako sa mga trabaho, maglilib ako ng 1 week dahil nga po walang magbabantay sa nanay ko. Kumuha ang tatay ko, nananahi, hindi siya makaalis. May mga kamag-anak ang nanay ko pero kadalasan po, siyempre, may mga sila, kami pa rin mag-aanak. Kaya ganun po lagi ang buhay namin. Papasok ako ng trabaho, aalis ako, ilang bahay, ilang sambahayan po ang aking napasukan. Ganun at ganun ang nangyayari sa amin. Ang kapatid ng nanay ko na panganay, nanay ni Kuya Ricky, dumating dito sa Pilipinas. Nakabili siya ng bahay sa Parañaque. Yung pong aming tinitirahan sa Bulacan ay inaibenta naman na at nagpunta nga sila doon. Doon, naroon ang mga nanay ko, napunta sila doon. Sila yung nag-aalag at naging, kumbaga sabihin na natin, naging kasama doon. Sila ang naglalaba, basta sila yung magkakapatid ang naroon. Punta rin ako sa Bao. Doon naman ako nagtatrabaho. Sabi ko, ganito na lang ba ang buhay ko? Hindi ba ako makakaranas sa aking kabataan ng, kumbaga, tulad sa mga nagdadalaga?
na makaranas naman ng kunting ginhawa. Naranasan nila yung ginagawa ng mga nagdadalaga o dalaga, ganon. Kaya ang magiging buhay ko. Ang tiyahin ko nakabili ng dito sa Morong. Kaya sabi ko talagang ang Diyos, ang banal na plano, may banal na plano at layunin sa bawat isa. Dahil sa lugar niya ng Morong, nalipat ang mga nanay ko at yung isang kapatid niya, nalipat riyan. Pero ako, nagtatrabaho pa sa Maynila. Ang nangyayari na lang sa akin, pupunta ako doon sa mga pinsan ko, kapinsanan ko. Hanggang sa hindi nalaman ng nanay ko, napasok ako sa bisyo. Natuto ko mag-inom ng alak, natuto ko manigarilyo. Ang sigarilyo pa noon, Hope at saka Philip. Natuto ko uminom ng alak at tinatawag namin beer gin. Ang gin at saka beer pinagsasama namin. Pero ang kainuman ko lang naman, mga kapinsanan ko, hindi naman ako nakikipag-inuman na kasama ang iba. Ang nanay ko narito na sila sa Morong. Ako naroon pa. Uuwi ako doon sa bahay ng pinsan ko. Doon ako tumitigil. Hanggang sa natuto kaming ganon, inuman. Parang naano ko na, siguro dito ko na lang mararanasan yung mga ganitong. Kumbaga naghahanap kasi ako, may hinahanap ako. Hanggang sa nalipat kami na ng BF Homes doon sa tiyahin ko. Doon naman ako nagbabantay ng tindahan, naglalaba ako. Bagamat tiyahin ko yon, pero naging kami doon. Ang tindahan, pag ang bantay, ang pinsan ko at saka ako, pag nagsasara na kami, yung nanay ni Carol yon. Tara kami ng tindahan, magpapalusot kami ng tanduay. At saka isang coke, paghahaluin namin. Hindi alam na tiyahin ko, nagpapalusot kami. And then, pagkatapos doon, iinumin namin yun sa kwarto. Malalaman lang nalasing na ako kasi napakaingay ko. Sabi nung pinsan ko, huwag ka maingay, maririnig tayo ni Mama. Ako naman, hindi naman ako na pag nalasing nagwawala. Tawa lang ako ng tawa. Minsan iiyak na para ako siraulo. Kasi nga siguro, dala ng kahirapan, dala ng may hinahanap ako na hindi ko masumpungan. Ay gusto kaming gawin. Halimbawa, manunood kami ng sine. Gagawin ko lahat ng gagawin ko sa loob ng bahay. Maglalaba na ako, magbabantay ako sa tindahan. Minsan dadalhin ako dun sa palengke kasi may tindahan sila. Para lang kami payagan na manood ng sine. Kung si Ate Sonia noon ay siya raw niyan, ako din. Yun ang aming pinipilahan. Nag-aaral ako ng grade 6. Alam niyo po ba ang binibigay ng baon ng nanay ko? 200, isang linggo, 2 kami na mag-aaral. Sabi ko, paano ko kaya pagkakasyahin? Minsan wala pa kaming pagkain doon. Yung kapatid ko na sumunod sa akin. 200 lang. Sa bagay noon naman, mura pa bilihin. Ang tiyahin ko na ibenta na yung bahay doon saan dahil kumbaga wala na rin. Hanggang sa yay nakarating na Antipolo, hanggang sa pumunta na rin ako ng Morong. Isang beses, pagdating ko ng Morong, mayroong gawain na tulad nito. Ang mga ginagamit pa noon ay sila Eleng. Yun ang magpupunta doon. Tapos ibang taga San Guillermo. Sabi ko, ano kaya ito lugar namin o pinagtayuan ng itik kasi nag-itikan ang tiyahin ko. Doon sila nagawain. Ano kaya ito? Bakit may ganito? Sabi niya. Pero ang mga nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, yung kapatid ko, sila nakakilala na sa Panginoon at ibang yung tiyuhin ko, mga tiyahin ko, nakakilala na sa Panginoon doon. Ako po ang huling-huli. Ako po ay 1986. At tanda ko po, March 5, 1986 ako. Ako po ang pinakahuli sa aming sambahayan. Tapos, nanyayahan nila ako kasi naroon lang ko sa loob ng bahay. Tinatawag ako ng nanay ko.
pumunta raw ako doon dahil nandoon lang naman. Sabi ko, sige ho, kayo na lang. Sabi ko, parang nahiya ako, parang ayoko. Kasi ako po, noon, mahiyain. Noon. Ayoko makakita ng tao, pero ako'y namamasukan. Pag namamasukan po ako, naroon lang ako sa sasabihin ko sa amo ko, hindi po ako lalabas. Ako pa marunong sa amo ko. Kasi ayoko lumabas ng bahay. Yun po, hindi ako lumalabas. Inaano ko nung nanay ko, sige na, halika na, sabi niya. Makinig ka lang, sabi niya ganyan. Sabi ko, sige, sabi ko. Tapos, pero hindi ako lumabas noon. Kami kasi pumupunta lang doon pagka araw ng Biyernes. Galing po kami doon sa Parañaque, sa tiyahin ko. Ganun lang ang sinasabi ko sa nanay ko, sige, sabi kong ganyan. Pero hindi ako lumalabas ng bahay. Kumbaga, inano ko lang na, ano kaya ito? Siguro ako, yun ang hinahanap ko. Kasi, maraming mga karanasan sa buhay na parang may hinahanap ako. Tapos sabi ng nanay ko, subukan mo lang. Sabi ko, sige basta lalabas ako. Sa madaling salita po, hindi pa ako nakaano noon. Kasi nag-aya na yung tiyahin ko na babalik kami ng Parañaque. Sa madaling salita po, hindi pa ako nakaano ng ganon. Pangalawang balik, ang tumatayo kung naalala nyo, si Rapi, yun po ang tumayo doon. Sabi sabi niya, lahat ng nasa loob ng bahay lumabas. Inaanyayahan ng Panginoon, sabi niya ganyan. Ako po talaga ayoko kasi nahihiya ako. Nahihiya po ako humarap sa tao. Nahihiya po ako na makita nila ako doon. Parang ayoko, yung pero sa loob ko, na may hinahanap ako sa loob ko, maaring iyon yun, na ang Panginoon ay tumatawag na. Hindi, yung araw na yun na pagbalik namin, kasi natatapat naman na pagbalik namin, ay may gawain na doon. Biyernes kasi ginagawa nila yun doon. Hinanyayahan ako, sa madaling salita, hindi ko na alam kung ba't napunta ako sa unahan. Ayun, nagtumawag ng pagtanggap sa Panginoong Hesus. Tumanggap naman ako, sumunod ako sa panalangin. Pero sa akin, parang ganun lang. Parang ganun lang yung ko. Sumunod. Pagbalik namin, ganun ulit, may gawain doon. Kumbaga para sa akin, sabi ko, bakit hindi ko subukan? Sabi kong ganyan. Kasi sa loob ko may hinahanap. Nakakaranas po ako ng kahungkagan. Dahil nga po siguro sa hirap na aming naranasan. Hanggang ang nanay ko kasi, hikain siya. Kumbaga bilang panganay, magtatrabaho ako, aalis ako, babalik sa trabaho, aalis, kasi wala naman mag-iintindi, kundi ako rin lang. Dahil ang aking mga kapatid, bagamat sila kasi sa aming magkakapatid, ako lang ang malaki. Kumbaga, ako lang parang bilang isang panganay, ako rin lang ang makagagawa nung dapat kong gawin para sa aking magulang. At ganoon hanggang sa isang beses, pumasok uli ako ng trabaho sa Cubao naman, na masukan ako. Inalok ako nung amo ko kung gusto kong mag-aral. Sa akin siyempre gusto ko makapag-aral. Iniisip ko, pag ako nag-aral, siyempre wala na ako susweldohin dahil sila ang magpapaaral sa akin. Ang nanay ko, laging nagkakasakit pa noon. Walang mag-iintindi. Wala kami ibang pagkukunan. Ang tatay ko, gasino lang naman, sastre po siya, magkano lang naman ang kinikita noon. Kaya sabi ko sa amo ko, gusto ko mag-aral. Pero paano po ang pangangailangan namin, lalo na po sa aking ina. Di ganun po ang naging sabi niya, sige, ikaw ang magdidesisyon.
Hanggang po, bagamat naroon na, nakakilala na kami sa Panginoon, ay ko lagi pa rin nagkakasakit. Isang beses parang napapagod ako. Noon, ganito na lang ba ako? Po makaranas ng kaginawahan. Kala ko ho, ang pag-aasawa, makakaranas ako ng kaginawahan. At ko po 19, nakapag-asawa ako. Ayan po si Marcos. Sila naman po, nakarating ng Morong dahil sila mag-iitik. Ang tatay niya, may itikan sila. Pero hindi pa po kami nagkikita niyan. Kasi nga po, bumalik pa ako ng Cubao. Nasa Cubao naman po ako. Ang dami ko po napuntahan. Nagpunta po ako ng Cubao. Nagpunta po ako ng Makati. Kumbaga, doon po ako namamasukan, hindi po ako nagtatagal. Kasi nga po, ang nanay ko hikain, wala pong ibang magbabantay sa ospital kundi ako rin. Bilang panganay, ako rin naman po yung Kaya pag ako babali po sila, tatapusin ko lang po yung nakuhang na bali. Tsaka po ako aalis. Kasi nakapunta na kami ng Morong, umuwi na ako ng Morong, parang naghinawaan na po ako. Sabi ko, gano'n na lang ba lagi ang magiging buhay ko? Papasok ng trabaho, kukunin na yung sweldo ko, tatapusin ko lang iyon, tapos aalis. Tapos maghahanap uli ako ng papasukan, kukunin yung sweldo ko, tatapusin ko lang yun, at ako'y aalis. Parang ganun lang ang buhay ko. Ano ba talaga, Panginoon, ang plano mo sa akin? Akala ko po, ang pag-aasawa. Tagpo po kami ni Marcos. Hindi pa ho kami nagkita, pero kilala niya ako. Hanggang sabi ko, ano kaya ako, mag-asawa na lang ako. Hindi naman, wala rin naman nangyayari sa pagtatrabaho ko. Kumbaga, hindi naman ako sa mga magulang ko. Karanasan ko po, hirap. Bagamat po, ayun, po ako sa bisyo, pero hindi naman po yun nagtagal. Dahil, inabot po ako ng Panginoon. Hanggang yun na nga ho, lagi na kaming ma-attend ng gawain. Dito sa Morong, o saan-saan na rin po kami nalipat, hanggang napunta kami ng San Guillermo. Pagkaan namin sa Guillermo, nalipat kami kung saan-saan, sa lugar na yan ng Morong. At doon po, alam ko na ang Diyos, ang siyang may banal na plano at layunin. Ang Diyos na nagpapaganda ng buhay ng bawat isa. Sa buhay mag-asawa, siyempre akala ko, ganun lang. Nakaranas kami na ang asawa ko nagpasimula magtinda ng ice cream. Alam niyo pa, iuuwi sa akin 50 pesos. Sabi ko, saan kaya makakarating to? Akala ko makakaranas na ako ng ginhawa dahil may kapartner ako. Naroon ang nanay ko, nagkakasakit pa rin. Ganun pa rin ang niya, mapasok. Dito naman sa Morong, papasok, lalabas. Kumbaga, nasasabi ko pong, hindi ako nakaranas ng ginhawa. Pero habang kami po nananatili sa ilalim ng presensya ng Diyos, at naroon ng patuloy na pagtuturo, pag-aaral, nakita po naman namin bagamat na nakaranas kami ng mga ganung bagay. Subalit, kung tayo magtiwala, umasa sa Diyos na buhay na ating nakilala, tunay na siyang nagpapaganda ng buhay ng bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon. Sa tulong at biyaya ng Diyos, daroon po, naging kaisa ko ang asawa ko. Hanggang sa kami nagkaanak, ang mga anak ko lumaki sa pananampalataya. Ay sabi ko nga po sa mga anak ko na maliliit pa, wala kami ibang may pamamana sa inyo kundi ang pag-aaral, pagiging nyo. Dahil hindi ako nakaranas sa mga pag-aaral. Kapatid ko, kumuha sila, nakapag-high school. Ako po hindi. Kasi nga, ako po yung panganay. Ako po yung kailangan tumulong sa mga magulang ko. Subalit, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Bagamat po ang mga anak ko, isa lang ako nakapagtapos. Pero ipinagpapasalamat ko sa Panginoon ang biyaya niya dahil kahit high school po, nakapag-aral sila. Ang sabi ko nga sa Panginoon,
Alam ko na ikaw ang Diyos na kung paano ang banal na plano at layunin. Ikaw ang Diyos na isang patuloy na gagawa ng himala sa aming mabuhay. Agad sa mga oras nito, naroon nakaranas kami ng mga pagsubok, subalit ang pagtatagumpay ay pinaranas ng Panginoon. Sapagkat sabi niya, datapwat salamat sa Diyos na nagbibigay ng pagtatagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil po sa mga bagay na yan na aming naranasan, naroon naman po ang patuloy na pagtatapat niya sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya nga sa mga oras dito, naroon na sa mga bagay na pinagtiwala ng Panginoon sa bawat isa sa amin, na patuloy na ito'y napagtatapatan sa pamagitan ng Panginoong Hesus. Dahil po noon nakakaranas kami ng mga bagay na hindi pangkaraniwan, subalit ngayon, alam ko na ang Diyos ito ay hindi nagbabagong Diyos. Ang tawag at ang kaloob niya, tunay na hindi nagbabago. Kaya nga maraming salamat sa Panginoon sapagkat tunay, ang Diyos na ito na kailanman ay hindi nagplano ng anumang katalunan sa buhay ng bawat isa sa atin, kundi pawang pagtatagumpay. Kaya nga, darito, maging sa sakit at karamdaman, naranasan ang kagalingan. Sapagkat kung paano ang aking asawa nakaranas ng sakit at karamdaman, parang hindi namin mawarian kung ano ang sakit na ito, na siya laging nakakaranas ng sakit ng pananakit ng sikmura. Subalit naroon sa pamagitan ng presensya ng Diyos at sa kapangyarihan ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus, tunay na hanggang sa mga oras na ito, ang kagalingan, ang kalakasan, inaranasan niya. At naroon na patuloy, ang Diyos ang nagpupuno sa lahat ng ating pangangailangan. Ang Diyos ang laging nasa eksakto at punto ng pangangailangan ng bawat isa. Kaya nga nagpapasalamat kami sa Panginoon at maging sa aking mga anak, naroon patuloy na sa lahat ng mga dalangin na tunay sinasagot niya. Ako paano ang aking anak na bunso, ito'y aking idinalangin sa Panginoon. Sabi ko nga, kahit isang anak, Panginoon, biyayaan mo ang aking anak. Naroon, nagkaroon naman siya ng anak. At alam namin, Panginoon, alam ko na sa aking isang anak, alam ko sa tamang oras at panahon ng Panginoon, ito'y pagkakaloob niya. Sapagkat ang pangako niya sa bawat isa sa atin, walang baog o makukunan man, kundi tunay, ito'y pagkakaloob ng Panginoon sa buhay ng aking anak na si John Paul at Angelica. At sa aking sambahayan, nagpapasalamat po kami. At narito, bagamat ang aking isang anak hindi namin nakakasama, subalit alam ko na sa pagpapatuloy, tunay na naroon, siya man ay aming makakasama sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga maraming salamat sa Diyos ito na siyang patuloy na nagbibigay ng kalakasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Na kung paano nga ang salita na iniwan ng ating Sister Oklet na tayo magpatuloy sa tawag nito na itinawag niya. Kaya nga nagpapasalamat kami dahil nakabahagi ang aking sambahayan sa tawag na ito, sa ating Brother Boy at sa ating Sister Oklet, na ngayon na ipagpapatuloy ng ating Brother Nep at ng kanyang mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Panginoon. Bagamat ganon ang pangyayari, subalit isang bagay ang alam ko, ang Diyos ay mabuti. At ang Diyos ay hindi nagbabago. Siya noon, ngayon, at magpakailanman hanggang sa kanyang pagbabalik. Narito sama-sama tayo, nahaharapin ang patuloy na pagtatagumpay at ang patuloy na pangako niya sa bawat isa sa atin, na alam kong hindi ito, na ito'y papagyarihin niya ang mga pagpapala at ang lahat ng mabuting bagay na buhat sa Kanya. Kaya maraming salamat sa Panginoon at sa oras na ito, tunay sa Kanya lamang ang lahat ng pagpuri, pagpapasalamat, pagluwalhati, pagdakila at pagpaparangal sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Rin po ang Panginoon. Si Antonio kong pangalan ay Roberto Aguinaldo. Pero aking palayo ay Marcos. Sabalit, nung ako'y kumukuha sa NSO, ang tunay ko palang pangalan ay Marcos Aguinaldo. Kaya ang aming lahi ay mga
presidente. Ah, ang sisimulan ko aking palto ay nung ako'y bata, bago ako nakakilala sa Panginoon. Isang katanungan sa akin, dahil maliit pa akong bata noon, naglalaro ho kami sa probinsya. At doon sa aming paglalaro ay nasugatan yung aking pinsan sa ganito at siya nasugatan. At ang ginawa ng aking kapatid ng lolo ko, kumuha siya ng dahon. Isang dahon ay parang papaya. Subalit yung pala hindi papaya. Tinapal sa ganito at kumbaga nawala yung pagdudugo. Subalit nung panahon na yun, nagkaroon ako isang katanungan sa aking puso. Dahil yung kapatid ng lolo kong yun ay, ang pagkakaalam ko, mga 105 years old na siya. Ibig sabihin, may tungkod na siya. At dumating yung katanungan sa akin na pag namatay kaya ito ay mabubuhay kayang muli. Yun ang aking katanungan sa aking kaliitan. Hanggang sa nag-aaral ako ng elementary hanggang sa lumaki. Yun pa rin ang aking naging katanungan sa aking puso. At dumating yung panahon na natulong magbasa, magsulat nung elementary. At ang dumating ng panahon na yun, ang pagkakaalam ko noon, ang Gideon International ay nagbibigay ng Bible, maliit. At sa ganung paraan, na pagbabasa, hindi ko pa naintindihan ang salita ng Diyos. Hanggang dumating yung panahon na ako'y nag-aral ng high school sa Maynila, 1979 hanggang 1987. Doon ako nag-aral ng high school. At ang katanungan yun ay naging kasagutan sa akin. Dahil doon ako nakakilala sa Panginoon. Doon ako tumanggap dahil may umahayo na tulad ng ginagawa natin. At doon dumating yung pagkakataon na ako'y na-born again. Doon na yung nagsimula yung aking buhay bilang isang Kristiyano dahil ang naging kuwang ko noon ay lagi kong hinahanap yung tulad nito. Gawain. Bagamat dumating yung mga ganung mga pagkakataon. Subalit, salamat sa Diyos. Hanggang sa dumating na yung mga pagsubok sa aking mga buhay, nagkaroon akong sakit at karamdaman. Ang naging sakit ko ay hepatitis. Sakit sa atay. At doon naman naranasan ko sa Panginoon ang kagalingan. At doon, nung napunta na kami sa Morong, dahil ang aking mga magulang ay mag-iitik, doon ko nakilala si Saling. Doon kami nagkaroon na, kumbaga sa nakita kami dahil, yun lang na, yung buhay. Naranasan ko yun na hirap din bilang isang may asawa. Subalit, salamat sa Diyos. Meron tayong mga magulang sa panampalataya na nagturo. Purihin natin ang Panginoon. At doon, sa aming pagpatuloy sa Panginoon, ang tanging naranasan ko lang ay dahil sa biyaya ng Diyos, kami nakapagpapatuloy. At dumating yung mga pagsubok sa mga buhay na hindi pangkaraniwan, na tila baga, sabi natin na bagamat ganun ang pangyayari, naranasan ko pa rin yung biyaya ng Diyos sapagkat
ang Diyos ay napakabuti. Naranasan ko rin yung kumbaga sa kakaiba. Hanggang sa dumating yung naisipan ko na lang na makapag-abroad. Binala ko mag-abroad ng panahon na yun. At pinalad naman po ako na makapagpunta sa Saudi. Subalit, doon sa Saudi, mas lalong nakaranas ako ng matinding pagsubok. Dumating yung punto na yung mga kasamahan, isa akong kasamahan doon na pinaka-forman namin. Talagang kakaiba. Dumating yung punto na pinagbalakan ko talaga siya na sabagat kakaiba. Dumating yung punto na lalaitin ka, ibabaksak ka. Subalit, salamat sa biyaya ng Diyos. Ako'y niligtas sa pagkakataong yun. Purihin ang Panginoon. At doon, nakita ko rin na nung panahon na yun na malapit na akong umuwi nun, nag-iisa ako sa labas ng pinagtatrabahoan namin bago pumasok. Kasi ang pinagtatrabahoan ko noon, puro palasyo. Bago ka pumasok doon, kailangan mo muna ng permit. Hanggang sa dumating yung punto na hapon na, wala pang permit para pumasok ka. Nakupo ako sa may gate na nakatulog. Nung pagmulat ko, mga bandang hapon na yun, may isang katanungan ho na dumating sa akin na sa Panginoon, Panginoon, inaalala mo pa ba ako? Yun ang aking naging katanungan. Dahil sa hirap na dinanas ko nga ron. At dumating yung punto na pagmulat kong gano'n, may isang baghari. Dahil sa Saudi, 4 na taon ako, na isang baghari wala akong nakita. At dumating yung katanong yun, pagmulat kong gano'n, isang bagharing napakalaki. At doon ako umiyak na tunay, saan man tayo pumunta, saan man tayo, ano man ang puntahan natin, lagi tayong sinasamahan ng Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. At doon, nakita ko rin na ang lahat ng bagay na nangyayari o gumagawa niya sa atin ay nagkakalakip-lakip sa lahat ng ikabubuti, lahat na nagsisiibig sa Panginoon. Purihin mo ang Panginoon. At doon, nakita ko rin na may inatilan ho akong isang fellowship. Nakilala ko yung isang pastor. Nagkukwentuhan kami. Ang sabi niya, nakakilala daw siya sa Panginoon dito sa Pilipinas at ang kanyang nakakilala sa isang crusade. Tapos, ang kanyang pagkakapaliwanag, babae na napakatapang. At sa pagkakaalam ko, sabing ganyan, ang ministeryo na pangalan, Maranatha. Doon ako para bang natuwa. Dahil ang ministeryong ito ay mula rito hanggang sa Saudi ay ginamit talaga ng Panginoon dahil sa ang pastor na yun ay dito sa atin na born again. Purihin mo ang Panginoon. Kaya doon ko napatunayan na ang ministeryong ito ay hindi lang dito sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa man ay ginamit talaga ng Panginoon dahil sa nakakilala na yun na isang pastor na dito nakakilala sa atin. Purihin mo ang Panginoon. Kaya, ang masabi ko lang, nagpapasalamat ako sa Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya na patuloy na aming naranasan maging sa aming buong sambayan. Purihin mo ang Panginoon.
Binanggit niya yung Gideon's International. Binanggit din niya yung pastor na born again sa Maranatha. Alam niyo yung sinabing baing matapang? Alam natin kung sino yun. Ate Sister Oklet yun. Kaya nga ngayon, Marcos, bakit ayaw mo tumayo dito? Hindi mo sagot mo. Yun yung pinasulat ko last Friday. Sino mabasa? Esther, pakibasa mo, ilakas mo nga. Doon sa ano? Nalagyan niyo na ba? Ayan. Okay, lakas mo, Esther. Mike, please, Esther. Pakinggan mo ha. Which of God's people should have supernatural, Holy Spirit, empowered lives? Basa. Number 1, Bishops, presbyters. presbyters, and other overseers, 2, pastors and evangelists, 3, housewives, tuloy. store clerks, Yes, doctors and lawyers, yes, secretaries, yes, praying mothers, janitors, yes, carpenters, and ice cream man, yes. all disciples. Oh, ang tanong, sino daw doon ang dapat magkaroon ng supernatural Holy Spirit powered lives? Sino daw yun ang hindi pwede? Oh, sagot. Yung makakakuha ng sagot, tumayo ko agad kayo. Wala namang premyo. Tsaka na yung premyo later, pag ako natuwa. Sino daw doon? Ako naman, ang boss naman tiling na naman, Lord. Sino daw doon? Yan. Ang hindi pwedeng makaranas ng supernatural Holy Spirit empowered life. Sino doon? The answer, all must experience supernatural Holy Spirit empowered lives. Kaya kahit ikay karpintero, kahit ikay ice cream man, kahit sino ka man, pag pinatatayo ka sa presensya ng Panginoon, tatayo ka dito. Ha? Okay? Amen. Relax mo. Next time, at di na ka magpatotoo, dito ka tatayo, Marcos. Alam niyo, pagtayo ni Saling, ang tapang ni Saling, kung iba hindi pagtatapat yun eh. Pero ang kitang-kita mo, pag tunay na tinawag ng Panginoon, wala kang paglilihim na anumang bagay. Sa kaluluwalhati ng Panginoon. Kita ko rin na pagtitiis ng mga asawa, mga tao na pag pinagsabihin mo, kahit katiting hindi ko sasagutin, pangaralan mo sila, tatanggapin nila, sawayin mo, susunod lang, walang reaksyon, makikita ka sa kanila. Sa bagay pa, binanggit mo yung Gideon's International, sana hanggang ngayon ang Gideon's International ay nagpapatuloy ng pamamagay ng Bible. Ang laki nagawa ng Gideon's International sa mga eskwela walang pinupuntahan. Ama sila nagbibigay ng Bible eskwela, ang Goro Private High School, kami ang nagbibigay noon. Doon pa na yun, nakatanggap ako ng Bible na malaki. Yun, Gideon International na gawin noon. Pero binigay kami isang victories, binigay isang victories sa akin. Right on the spot, habang nagbibigay kami ng Bible, biglang mayroon nag-manifest na possess. Arab yung nag-distribute na Gideon International, pare-parehan yung kinasaw. Pag lumaya yung bata. Ay ulit na, Marcos, all carpenters, ice cream men, all disciples upward. Lahat ito ay may karapatan, mabuhay na mayroong supernatural, Holy Spirit inspiring lives. Kaya pag tumayo ka sa presensya ng Panginoon, huwag kang mahiya. To God be the glory. Morong! Hallelujah! Hallelujah! Morong! Kahit na hindi kayo morong, kung kayo patuloy tatapat sa Panginoon, tayo lahat ay pare-pareho mga mahaling kabayo. Ang sumunod at tapat sa mga leaders. Glory to God!